Suki rin ba kayo ng mga ihaw-ihaw sa kalye? Naku, usok pa lang, mahahalina na kayo sa sarap ng amoy. Marami rin mapagpipilian mula pork barbecue, isaw, Betamax at syempre, inihaw na liempo. Yan ang specialty at bestseller ng ihaw-ihaw at restaurant na ito sa Pasay City. Ang utak sa likod ng blockbuster na liempong ito ang 69-year-old na si Alegria Ontiveros o Mami Ria. Gagawa po tayo ng liempo na pang-ihaw. Ito po ang mga marinade natin. Ilalagay na po natin yung paminta, bawang, toyo, kalamansi, konting asin, yung brown sugar, saka konting tak. 1983 pa nang magbukas ang ihaw-ihaw restaurant ni na Mami Ria. Nag-umpisa ho kami sa konti lang, isa-isang kilo, 1 kilong bituka ng manok, 2 kilong barbecue, ganun lang po, konti-konti lang. Si liempo po, kasi parang kulang ang tinda ko, sabi ko, kailangan may inihaw na bangus, kailangan may liempo. Doon ho namin inumpisahan, 2 kilo lang, nag-umpisa ako sa liempo. Marinate natin ng 3 oras para lasang-lasa. Ang mas nagpapasarap daw sa grilled liempo ni na Mami Ria, pinakukuluan muna ito sa mismong marinade. Pagsapit ng gabi, isa-isa nang naglalabasan ng mga suki ni na Mami Ria. Mabenta ang kanilang ihaw-ihaw lalo na sa mga naghahanap ng ulam para sa hapunan. Ang liempo, iihawin lang ng tig-1 minuto kada side. Nung bago magkapandemya, umaabot daw sa 20 kilos ng liempo ang nabibenta ni na Mami Ria. Pero nabawasan ang benta nila nang ipatupad ang mga lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. Nung pandemic, umaabot na lang ho 7 kilo. Napakalaki ho nang nawala sa amin. Talagang Ang akin naman ho, ano na lang dyan, kahit take out lang, meron kaming pumapasok. Nasa 110 pesos ang kada piraso ng grilled liempo. Sulit na raw itong pang-ulam ng hanggang 2 tao. Tamang-tama yung tamis niya, tamang-tama yung hindi siya masyado maalat. So, tamang-tama sa panglasa. Yung fat content niya, yung nagbibigay ng flavor sa liempo. And then when you're grilling the liempo, lumalabas lahat ng fat content. Yung shock na mga makukuha ng liempo dun sa init ng uling, that will lock in the juices. At tulad ng marami sa mga ulam na niluluto natin, ang inihaw na liempo ng mga Pinoy, kadalasang manamis-namis ang timpla. Tayong mga Pilipino, nakagisnan kasi natin na ang pagkain natin laging may kasamang tamis. Sa liempo, kapag inihaw mo siya, ang gusto natin yung matamis at yung kapag nag-caramelize yung asukal dun sa mismong karne at medyo natusta, yun yung nagpapasarap kasi sa karne. Kaya laging ang timpla natin sa liempo na ginagawa is lalagyan natin ng kaunting asukal, lalagyan pa natin minsan ng ketchup. Pero meron ding inihaw na liempo na hindi matamis ang timpla. Para sa mga taga Visayas at Mindanao, ito kasi ang masarap na ihalo sa kinilaw na isda. Presenting Sinuglaw! Nagmula ang pangalan ng putahing ito sa mga salitang Cebuano na sinugba, na ang ibig sabihin inihaw, at kinilaw. Nakatikim na ba kayo ng sinuglaw? Sinuglaw na merong gata. Yan ang ituturo sa atin ngayon ni Beverly. Hi, Beverly. Hello. Chef Beverly. Yeah. Meron tayong, yung fish natin is yung tanige. Tanige. So, unahin muna natin yung ating fish. Yan. So, lalagyan muna natin siya ng suka. Parang huhugasan natin siya ng suka since raw kasi siya. At in a way, yung suka rin ang magluluto doon sa laman ng isda. Sa laman ng isda. So, iset aside muna natin siya. Yan. So, proceed na tayo dun sa pork. Yan. So, lalagyan lang natin siya ng salt and pepper. Okay. Iihawin ng liempo hanggang sa maluto ang magkabilang side nito. Gagawin na natin yung mismong base. So, we have the suka. So, mix na natin yung lahat ng ingredient natin. Bakit meron kang red na sibuyas at saka merong white na sibuyas?
Yung red kasi is more on parang matapang yung flavor niya. May spice siya, may Oo. kick na. Oo. Tapos yung white, it gives you parang sweetness naman. Wow, ang Yung dami ating nitong luyang to, luya. Actually, mas masarap, mas maraming luya. Okay. Pag kilawin or ano. Kasi since meron tayong raw Oo. na ingredient, so mas magko-combine siya lalo. So yung pipino naman optional. So pwede rin natin lagyan ng konting kalamansi. Kalamansi. Okay. Ayan. At yung ating panlasa natin, yung patis. Patis. Oo, pwede rin namang salt. So itong sinuglaw usually sa Cebu o kaya sa Northern Mindanao. Visayas or northern Visayas part or ng Northern Mindanao. Oo. Ano to? Ulam ba to? Or appetizer? Actually, pwede siyang appetizer, pwede siyang ulam, yung iba pulutan. Pulutan. Oo, di ba? Ayan, mukhang luto na yung ating liempo. So, pwede na natin siyang hanguin. So, ready na yung ating fresh. Ito, oo. Ay, tsaka namuti na siya, no? Naluto na siya ng suka. Kanina pink na pink pa siya. Tapos ngayon mapapansin yun, mas nag-firm up na siya, tapos maputi na siya. Mix muna natin. Wow. So, itong part na to, pwede na tayo maghalo ng sili. Based on your preference pa rin. Oo. So, merong red at saka green. So, pwede na natin ilagay yung ating gata. Ito po ay yung unang piga. Unang piga, oo. Yung unang piga. Pwede na rin natin ilagay yung ating pork. Ito na yung sugba, Sinugba natin. Inihaw na liempo. Yan. So, lagyan lang natin ng konting garnish. Saka yung ating pipino. Tapos, konting sili ulit. Grabe! Ready na ang ating sinuglaw. Wow, look at this! Sinuglaw sa gata! Okay, tikman na natin itong sinuglaw. Nakatikim na ako ng kinilaw, nakatikim na rin ako ng sinugba. Pero yung pinagsama sila, tapos may gata, ngayon lang talaga. Sarap ng tangige. Wow! Hindi naman overpowering yung gata. Parang sakto lang siya para mabigyan ng linamnam yung kilawin. Tsaka bagay yung texture ng yung inihaw na flavor. Tapos napakalambot nung tangige, no?